Kamusta kayo mga kabayan? At pag-usapan na nga natin itong hinahanap ni Kuyang 174 billion daw. Kung hindi pa daw nabulatlat sa Supreme Court, malamang madugas na daw po ni Marcos mga kaibigan. So panoorin nga natin po ang video at atin nga po titingnan kung mahahanap natin yung kasagutan dyan sa 174 billion ni Kuya. Ano lang tayo kanya-kanya lang tayong research walang mali sa atin. Kung sino lang yung makikita nyo makatwiran ng paliwanag. Nakita nyo na guys? Nakita nyo na? Kung hindi pa inakyat sa Supreme Court itong isyong ito, hindi pa malalaman ng taong bayan na nag-loan pala ng 174 point something billion para sa isang project. Nakita nyo ng mga magikero? No. Tapos BBM forever pa rin. Nyo. Ayo mga kaibigan galit na galit siya. Si BBM ay nag-loan ng 174 billion. Masama loob niya mga kaibigan Pero baka hindi alam ni Kuya na more than 3 trillion ang nagamit ni Duterte dun sa 2 taon na pandemic mga kaibigan. 3 trillion po ang na-loan ni Duterte, lahat-lahat na-accumulate niya nung pandemic time. Imagine yung laki nun Ngayon, hinahanap ngayon yun. Kung nasan yung 7.2 trillion at kalahati nga doon yung sa pandemic, hinahanap ngayon kung saan yun nagastos. Ang laki mga kaibigan. 3 trillion yung kay Duterte, hindi nyo hinahanap. Hindi nyo tinatanong kung nasan yun. Ito, anuhan natin bigyan natin ng konting idea si Kuya. Bigyan natin ng konting idea si Kuya kung nasan nga ba yung bigyan natin muna ng konting idea. So nung panahon ni Pinoy, 5.9 trillion yung pera lang yung utang ng Pilipinas mga kaibigan 5.9 trillion yung utang ng Pilipinas. So ayan And then dumating si Duterte mga kaibigan. Ayan, naging 12.76 trillion. Ang laki mga kaibigan, di ba? 6.8 pumatak nga lahat yan na 7.2 trillion hanggang matapos yung termino niya. Ang laki mga kaibigan ng diferensya. At nung bumaba pa si Pinoy, may 1 trillion pa siyang surplus na pera. Ibig sabihin yung labis na pera ng national government. 1 trillion. 1 trillion na pera pa ang ibinigay ni Pinoy kay Duterte. Imagine niyo, hindi niyo tinatanong yon. So lahat-lahat ng pera na nawaldas ni Duterte, 8.2 trillion mga kaibigan. Hindi niyo tinatanong yon? Itong si PBBM, ito yung kanyang utang, yung inutang niya ngayon, 15.18 ang utang ng Pilipinas ngayon sa time na ni PBBM. So may difference na kung doon kay Digong 2.4 trillion may difference. 3 taon na si PBBM. Kung si Duterte do sa 3 taon niya, gumugol na agad siya ng 3.5 trillion. Diba? Makikita nyo diferensya? Diba? 15 trillion kay BBM, 13 point something doon kay Digong. Ang laki ng diferensya mga kaibigan At may mga naghahanap dyan kung nasan nga yung perang yan mga kaibigan. Sinasabi dito, record debt not due to COVID-19 response. Diba? Hindi naubos yung pera dun sa COVID-19. Yung pamimigay ng ayuda doon, yung mga sinasabing wala naman na ibigay halos ng mga bigas-bigas mga kaibigan. Mga pagkain, karne, isda, gulay, walang naibigay sa tao. Ang nagbigay nun na yung national government. Diba? Yung national, yung local government mga kaibigan, yung mga mayor. Diba? So hindi natin alam kung saan napunta yung pera na 3 trillion na ginastos ni Duterte. Alam natin yung iba doon sa Parmali. 800 billion yata inabot yun mga kaibigan. Biro mo ang laki ng commission ng kung ikaw ang ahente nun mga kaibigan. Ayan ang laki ng diferensya ng pagkakaiba ng mga utang. Kay Pinoy 5.9, kay Duterte 12.76.
O at kay BBM 15.18. So ang difference ng dalawa ni BBM 2.4 trillion. Ha? Ngayon ito basahin natin ha. O yan. Congress probe sought on 7.2 trillion debt under Duterte. Imagine niyo yan mga kaibigan. Hindi niyo tinatanong yan? Ha? Ako, hindi ako tumanggap ng ayuda eh. Kahit dalawa yung ayuda na binigay nung panahon, wala akong tinanggap na ayuda. Ha? Hindi ako humingi ng bigas. Oh. Ha? Paano nyo masasabing, halimbawa, doon sa 1,000,000 tao, bibigyan ba lahat ng pandemic ayuda yun? Hindi. Ha? Meron doon hindi talaga qualified. Oh. Kaya hindi mabibigyan lahat ng populasyon. May tamang populasyon lang na dapat bigyan ng ayuda. So, naubos niya yung 3 trillion? Magtaka kayo. Diba? Saan nyo inubos yan, mga Duterte fans, mga Duterte fanatics? Kayo ba ang umubos niyan, 3 trillion? Paliwanag nyo sa amin. Oh. Ito pa. Ito yung loan na inutang. Na ginamit ni Duterte. Nagmamature na siya. May tubo na, mga kaibigan. Oh. Kung babasahin nyo to dito kung babasahin nyo, napaka ng paliwanag dito. COVID drove the Philippine economy to a standstill in 2020, healing hundreds of people and opening the doors to government borrowings. Nangutang si Duterte, mga kaibigan, nangutang, malaking inutang niya. Tapos, ayaw bumabaan, mga kaibigan. So, dito mga kaibigan, malaki yung inutang niya. Marami nagtatanong dyan sa report na yan na hindi nagamit sa COVID-19 yung mga pera, mga kaibigan. Last year, with 1.2 trillion borrowed since Marcos took office, the outstanding debt hit a new record high of 14.6 trillion, higher than 13.42 trillion nung last year. The Department of Budget and Management, DBM, explained that the government relied on borrowings when COVID-19 hit. The debt level, however, is expected to go down once it reaches its peak. So, debt to GDP. But while the government somehow pointed out that it can settle its obligations, especially with the economy growing even stronger, Filipinos still ask, where did all the resources go? Tinatanong, saan ba napunta yung pera ng COVID nga, yung 3 trillion, mga kaibigan? Pile of obligation as of May 2022. The Department of Finance said that a fiscal consolidation and resource mobilization plan is required to reverse in 10 years the 3.2 trillion debt. Ayan yung mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo. 3.2 trillion debt that was incurred because of the pandemic. Diba? Ang laki, mga kaibigan, ng nahiram ni Duterte noong mga panahong yan. But based on its own data in the first month of 2022, the DOF said that 25.8 billion or 1.46 trillion was secured for COVID-19 response, including the grant and loan financing that was received from some COVID-19 programs. So mga kaibigan, dito talagang tinatanong nila, bakit napakalaki naman yata? At kahit nga yung Congress, saan napunta yung 7.2 trillion na yun? Anong mga pinaggamitan nun? Hindi basta-basta magtatanong ng ganyan ng Kongreso, mga kaibigan. Diba? Based on the National Economic Development Authority, 15.66 billion or million were classified as official development assistance loans or those that are administered to promote sustainable development. It is said that from 2020 to 2022, the government secured 44 ODA loans for COVID-19 response. So, dito mga kaibigan, not really for COVID. Talagang ganun nga eh. Diba? Hindi sa COVID naubos yung pera eh. Saan naubos yung pera? Yan ang itanong nyo. Huwag yung 74 billion. Kasi doon sa 74 billion na yun, na tinatanong siguro ni Kuya doon na papunta sa Supreme Court. So, tinatanong ni Justice Xavier, where is the money? Well, ang sagot ni Solicitor General Guevara, hindi pa naman nasisimulan yung project eh. Which is totoo. Diba? Kasi yung project nga ngayon doon sa Laguna
railroad network. Hindi pa nasisimulan yun. Ayun yung popondohan yung KESIM, nung Korean na Export-Import Bank. Hindi pa nasisimulan yun. Kaya wala pang perang inilalabas. Kahit doon sa summer mga development projects, doon wala pa rin na ilalabas na pera doon. Kaya mali yung tanong ni Justice Xavier doon. Hindi pa nasisimulan yun. Si Recto nga, nagsisecure pa siya ng mga projects ngayon galing sa Korea eh. So 3 projects yung palang na-secure niya. Kaya lang hindi pa rin nasisimulan din yun. So mali ang paghahanap nila mga kaibigan ng mga, alam mo yun, ng mga pagtatanong nila. Alam mo parang malisyoso lang para gumawa lang ng issue. Not transparent enough. Totoo, yung pondo ni Duterte nung COVID-19, hindi transparent. Di ba? Hindi mo malaman kung nasaan yung mga biniling mga mga tawag dito, yung mga ginagamit ng mga medical supplies. Nasaan yun, niwa? Ang mga hospital naman, may mga sarili silang pinibili ng supply yan eh. Di ba? Kaya wala talaga na paggamitan ng pera, kundi naibulsa talaga ni Duterte yon, mga kaibigan. Naibulsa yon, naipamahagi, nakapagbulsa siya doon ng komisyon, galing kay Michael Yang at yung iba pang mga sindikato sa Davao. Naku. Kaya si Duterte ay hinahabol. Si Duterte ay hinahabol ng mga langaw. Kasi marami siyang mabahong pera, mga kaibigan. Kaya habol siya ng mga abogado. Diba? Ganyan lang ang niyan, dahilan yan. Hindi siya habulin ng mga yan kung walang bilyon-bilyong nakuha yan, mga kaibigan. Diba? So dito, tingnan pa natin yung iba pang makikita natin, So, sundan natin yung iba pang video, mga kaibigan. Hoy ikaw, ikaw, masama din ba ang tingin mo sa matanda? Halika, panoorin mo. Masama si Duterte. Pinagamit lang naman niya yung bahay niya noong 2012 sa mga cancer patient habang nagpapagamot sa Southern Philippines Medical Center. Ang sama niya, no? Kasi ginawa niya 10 years yung passport, driver's license, seaman book. Tinaasan mo yung sahod ng mga pulis. At ng iba pa, ang daming adik na nagbagong buhay at sumuko. Daming nagbayad sa'yo ng tax na dati hindi nakakante dahil malalaking tao. Bilyon-bilyon yung nasingil sa kanila. Ang dami mong napalinis. Manila Bay, Boracay, at ang dami mong napagawa mga daan. Nasabi nila tungkulin mo daw talaga. Oo, tungkulin mo, pero meron mga tao na hindi gagawin yun. Alam mo yun? Ginawa mong free ang tuition fee. Kahit ni isa sa mga napagawa mong yun, walang nakatatak na pangalan mo. Walang nakatatak na pangalan. Dahil ang katwiran mo, hindi yun sa'yo. Pera yon ng mga tao at ginagawa mo lang ang tungkulin mo. Ay, ang dami pa, kaya lang. Baka sumobra ka na sa kasamaan. Grabe, no? Sa dami ng project na nagawa, ni isang pangalan o mukha niya, hindi mo... Ayun, mga kaibigan, sa dami daw ng project na nagawa, ni isang pangalan, ni mukha, wala daw. Project na nagawa, ni isang pangalan o mukha niya, hindi mo makikita. Ayun, tatandaan niyo, mga kaibigan, sa dami daw ng projects na nagawa ni Duterte, ni isang pangalan, ni mukha, hindi mo makikita. So parang wala lang, nagpa-project lang siya, di ba? So kung makikita natin, mga kaibigan, kung i-research natin yan online, kung yan ay ating bibigyan ng kasagutan niyang sinabi ni Kuya, mga kaibigan, ito yung magiging natin dyan, tingnan nyo, ito yung magiging sagot natin dyan, mga kaibigan. Mag-sample tayo ng isa. Ayan, sample tayo ng isa. Ayan. Sa tingin nyo, mga kaibigan, yung pangalan ni Duterte, wala dyan? Pangalan niya nakalagay dyan, mga kaibigan. Then, tingnan ulit natin. Tingnan natin. Maghanap tayo ng iba. Ito, tingnan natin. Ayan, Ano yan? Tingnan natin, President Rodrigo Roa Duterte, wala pang nakapangalan na mga project sa kanya. Ang labo, di ba? Napakalabo ng mga pinagsasabi nyo, kabubuhan. Napakabobo, mga kaibigan. Ayan, ayan, ano yan? President Rodrigo Roa Duterte. Ano pa? Yung hindi daw makikita yung muka. Then tingnan natin yung hindi makikita yung mukha,
Ito ha. O yan, ano yan? Walang makikita na mukha sa project niya. O ang inauguration niya, Solar Philippines Factory. Nandiyan ang mukha niya, oh. Oh. Diba? Paano nyo ipagtatanggol yung katuwiran nyo? Sige nga, ipagtanggol nyo nga sa amin yung katuwiran nyo. O, ito pa, para talagang sagad-sagarin na natin. O, yan. O, yan, ano yan, ha? Sagad-sagarin na natin. Hindi ko to nahanap eh. Oh, hindi ko na i-add agad. Yan, kaya ano, oh, yan. President Rodrigo Roa Duterte. Oh. Sangli Airport ba to? Oh, development project. Oh. Wala bang nakapangalan sa kanya? Ang yayabang nyo naman, wag nyo naman kaming guyuin. Oh, ito yata yung Skyway. Hindi, ito yung oh. Napakadami niyan mga kaibigan na nakapangalan sa kanya. Kaya wag nyo kaming anuhin. Oh, are, ano to? Ano yan? Oh. Metro Manila Skyway Stage 3. O President Rodrigo Roa Duterte. Ano yan? Sinasabi nyo na wala kahit isang nakapangalan sa kanya. Ay, pinaglololoko nyo kami. Pinaglololoko nyo rin ninyo yung sarili nyo. Ayan, ano yan? Wala nakapangalan sa kanya. Oh. Saka yung iba pang sinabi dito ni ate. Yung ipinahiram ni Duterte yung bahay niya. Actually, mga kaibigan, gawain ng sindikato talaga yan. Na parang sila ay nagbibigay-bigay ng tulong sa mahirap. Gawain ng sindikato yan. Diba? Tulad ni Pablo Escobar, mga kaibigan. Si Pablo Escobar, kung malalaman nyo ang buhay nun, siya ay merong baryo Pablo Escobar. Meron siyang parang barangay na binili niya yung lupa, then pinatiran doon yung mahihirap. So ganun, mga kaibigan, si Pablo Escobar. Diba? Kaya wag kayong maniniwala agad sa mga ganyang estilo ng mga pa-effect na, alam mo yun, na pro-mahirap. Yeah. Hindi totoo yan. Gawaan ng sindikato yan na sila nagpapakita na parang makamahirap. Diba? Mga anong tawag dito? Yung mga taong wala sa buhay. Diba? Gawain talaga ng mga sindikato yan, mga kaibigan. Huwag kayong kakagat dyan. Diba? Ipinoportray yung sarili nila na parang defender ng mga mahihirap. Diba? Hindi nila alam, minamanipula lang sila. Yung perception nila, minamanipula lang. Diba? Gumagawa sila ng mga peking kaaway. Kapag may kaaway sila, so akala ng mga mahihirap, yung tumutulong sa kanila, gustong, alam mo, tapusin. So, nag-gain ng loyalty ngayon yung mga mahihirap. Diba? Nagbibigay ng loyalty sa kanya. So, ganyan ang ginagawa ni Duterte, mga kaibigan. Diba? Hindi hindi gawain ng totoong yan, mga kaibigan. Hindi totoo talaga yung ginagawa ni Duterte. Huwag kayong maniniwala dyan na pinatira yung ganito, ganun. Naku, gawain na ng mga kingpin yan, mga kaibigan. Sa Colombia. Na lahat ng South America. Gawain nila yan kasi nga para meron silang pang-shield. Pinoprotektahan nila yung mahihirap doon sa paligid nila. Pinapakain nila. Diba? Ngayon, nagiging katuwiran ngayon ng mahirap, pinapakain kami ni boss. Gobyerno, hindi kami pinapakain. Ganyan ngayon ang nagiging katuwiran. Kasi nga, ang nakikita ngayon ng mga mahihirap, ang savior nila, yung mga drug lord. Gawain niya ni Duterte. Diba? Ganyan yung gawain ng mga drug lords, mga kaibigan. Kaya mag-ingat-ingat kayong maniwala na protector ng mga mahihirap, 'di ba? Pinataas yung sweldo ng pulis. Kaya niya pinataas 'yun kasi aalipinin niya yung pulis, gagawin niyang sunod-sunuran sa kanya. Ganyan ang gawain ng mga drug lords sa Colombia, sa South America. Binibigyan ng mga suhol yung pulis. Nako, yari kayo pag kaya ni pinaniwalaan ninyo. Gawain talaga ng sindikato yan.
Di ba? Kaya yung sinasabi na yung mga poor Filipinos, ina-idolize siya. Kasi nga, yan ang protector niya. Yan ang kanyang pinapakain ng kanyang mga fake na tulong. Yung mga promise na hindi naman talaga natupad. Yumaman ba kayo ng panahon ni Digong? Yeah? Baka kung nagtuloy-tuloy yung drug war, ha? From 2016, then 2019, nagkaroon ng pandemic ng 2019, then 2022. Baka kung hindi natuloy yun, ha, yung pandemic, kung hindi nangyari yung pandemic, ay nako, kung yung sinasabi nila na 7,000 lang ang namatay, aabot ng 14,000 mga kaibigan. Kung hindi nagkaroon ng pandemic, imagine nyo yan, 3 taon pa lang, okay, 6,000 lang. Ay paano kung natuloy ngayon? Walang pandemic. Di 12,000. Oh, sipin nyo. Pasalamat nga tayo eh, di ba? Pasalamat tayo. Although maraming namatay sa pandemic sa takot, pero kung yung drug war ang natuloy, mga kaibigan, mas nakakatakot. Diba? Mas nakakatakot. So dahil nga diyan yung drug war kinokontrol yung takot saka yung loyalty. Di ba? Kinokontrol nung drug war ni Duterte, dapat matakot ka at magkaroon ka ng loyalty kay Duterte. Yan yung pinakain sa inyo. Diba? Ano pa yung sinabi ni ate? Yun daw passport at yung lisensya. And then tingnan natin ha. Maling-mali kasi talaga ang unawa nyo mga kaibigan eh. Ha? Tingnan natin yung lisensya. Ito ha. Doon sa lisensya mga kaibigan, ito. Senate seeks to extend passport validity to 10 years. Ha? Senate Bill 1365 or the Philippine Passport Act was approved with 18 affirmative votes, 0 negative vote, and 0 abstention. The bill was authored by Senator Richard Gordon, mga kaibigan. Hindi si Duterte ang sponsor, ang author o main champion nung bill na yan. Ang nag-author ng bill na yan, yung kaaway ni Duterte, si Richard Gordon. Mangilabot naman kayong mga DDS kayo. Diba? Pinagbibintangan na may ebidensya naman talaga ni Richard Gordon yung parmali ni Duterte na bilyon-bilyon ang binigay na kontrata kay Michael Yang. Siya yung may gawa ng 10-year passport, hindi si Digong. Nakukuha niyo mga kaibigan? Oh. Isa pa, ha? Dun sa lisensya na sinasabi ni ate. Ha? Doon sa lisensya. Ang may akda ng lisensya na yan, mga kaibigan, alam nyo kung sino? Si Grace Po. Ha? Si Grace Po ang may akda ng lisensya na yan. Ayan, tingnan nyong mabuti mga DDS ha. Prepared and submitted by the Committee on Public Services with Senators Ralph G. Recto, Richard J. Gordon, Joseph Ejercito, Joseph Victor Ejercito, and Joel Villanueva as authors per committee report number 62 recommending its approval in substitution of SB basta yan oh. So ang author ng mga yan ng bill na yan mga kaibigan, sponsor si Senator Grace Po. Oh, yan yung bill, itong Republic Act na ito ha, na 10930. Yan yung bill na nagpagawa ng 10 years ang license. Hindi si Duterte mga kaibigan. Wala sa isip niya yan nung 2016. Nung kakandidato siya, hindi niya sinasabi yang i-extend niya ng 10 years ang passport at license. Mahiya naman kayo. Ha? Ang kakapal ng mukha ninyo. Sabihin nyo si Digong yan. Wala siyang binabanggit niyan nung siya ay kumandidato mga kaibigan. Ang kakapal ng mukha ninyo. Yeah. Sabihin nyo si Digong ang 10 years passport license, hindi. Wala sa utak niya yan. Kung kaya nga lang ng Senado na gawin ng batas agad yun, batas na yun eh. Hindi na kailangan ng pirma ni Duterte kasi hindi naman siya part doon talaga. Hindi siya yung champion ng bill. Oh. Ang kakapal ng mukha nyo, ha? Ito mga kaibigan, dito.
Ito yung sinasabi ko na meron kasi ditong kahina-hinala yung 174 billion na yan eh. Napakadaming 174 billion na apat na klaseng nagsabay-sabay na parehong 174 billion na hindi ko alam kung bakit coincidence. Gawa ng si Marcos Sr., 174 billion ang na-recovered daw na ninakaw nila. 174 billion ang ninakaw daw na na-recovered na ng gobyerno. Kay Marcos Sr. Ngayon, 174 billion din na deficit kapos ang national government na pondo. Pansinin niyo ang coincidence, di ba? Kanina, yung ninakaw daw ng mga Marcos na 174 billion na bawi na. Ngayon, ito namang 174 billion na ito, short ang national government. Ngayon, itong isa pang 174 billion, mga kaibigan, ito naman yung pinagtatalunan sa ito. Yung Export-Import Bank of Korea in the amount of 174 billion din. Ito yung hindi pa nailalabas na pondo na galing sa Korean Bank. Tatlo na, Yung 174 billion na ill-gotten wealth na nakuha na ng gobyerno. Yung 174 billion na short ang national government ng pera. Yung 174 billion na ibibigay naman ng loan ng South Korea. At ito pang 174 billion na pang-apat. 174 billion naman na nangutang na naman ang gobyerno dahil may pangangailangan sa pera, dahil nagkaroon ng malakas na paggastos ang mga businesses. So yung mga business nangungutang kasi wala silang puhunan. So ito yung 174 billion pa rin. So apat, mga kaibigan, mga apat na 74 billion yan. Diba? So paano nagkasabay-sabay yun? Tayaan nyo na sa, mga kaibigan, tayaan nyo na sa wedding, 17, 4. Apat na sabay-sabay na 174 billion yan na hindi ko alam kung bakit yan. Tayaan nyo na, mga kaibigan, tayaan nyo na. So yan, pinakita lang natin na iba't iba yung naging purpose ng perang yan at iba't iba yung pinanggalingan. Diba? Pero 174 billion lahat sila. Kaya si Kuya na nagrereklamo ng 174 billion, yun naman yung pinagtalo na sa Supreme Court na sinasabi ni Justice Xavier, nasan yung pera? Sagot naman ni OSG Guevara, paano pa magkakaroon ng pera? Hindi pa nga nagsisimula yung project. Diba? Saka ito, maidagdag ko pa, mga kaibigan, di ba't nangutang nga kinuha nga ng national government yung pera sa PhilHealth na 90 billion. Tingnan natin kung napakagaling ni Duterte talaga, May nagka-pandemic. Diba? Nagka-pandemic 2019, 2020, 2021. Yung pera na pinaggamitan na 60 billion yung nagamit dun sa 90 billion na nakuha. 60 billion. Yung pera na 60 billion, ibinayad yun dun sa mga health workers na hindi nabayaran ni Digong nung panahon na siya ipaalis na ng 2022, mga kaibigan. So ang nagbabayad lahat ng utang ngayon na inutang ni Duterte ay si PBBM, si BBM, mga kaibigan. Si PBBM ang nagbabayad ng mga utang ni Duterte. Kaya mahiya naman kayo, mga DDS. Diba? Mahiya kayo sa pagmumukha ninyo. Nung si Digong ang presidente, hindi siya nakapag-produce ng pera, ng mga kaibigan. Hindi siya nakapag-produce ng income. Nangutang siya ng nangutang. Saan? Sa China. Ang mga inutang niya sa China, anong ginawa ni PBBM? Ang ginawa ni PBBM, yung mga inutang ni Digong, mga kaibigan, hindi niya yan itinuloy. Hindi niya itinuloy yung utang. Kasi nga, siguro, wala siyang tiwala, di ba? Hindi siya, sabihin natin na
confident mangutang sa China, di ba? Talagang hindi niya pagtitiwalaan, gawa ng West Philippine Sea. So ito, in a reset, Marcos scraps Duterte's China loans. So walang inutang si BBM sa China, kundi sa Japan ito, engaging other partners like Japan. Sa Japan na lang tayo nangungutang ngayon, hindi na sa China. Ganyan na may paninindigan mga kaibigan, di ba? Hindi yung mangungutang ka, ang kapalit yung bansa mo, di ba? Ganun talaga dapat. Hindi mo pinamimigay yung bansa mo, hindi mo pinamimigay yung tao mo. Hindi mo pinapapasok dito yung mga foreigners na Chinese na walang passport. Kasi nung kay Duterte, walang mga passport mga kaibigan, nagsisipasok sila dito. Wala talaga na-record na passport, lalo na yung mga magtatrabaho sa construction at sa Pogo, walang passport na mga yan. Labas-masok yung mga yan dito. At ang nakaano doon, 500,000 ang nakapasok ditong Chinese mga kaibigan. Hindi natin alam kung espiya, hindi natin alam kung ano mga pinaggagawa pa dito ng mga yan. Nandito pa yan, marami pa yan. So makikita ninyo ano lang tayo, katuwiranan tayo kung ano nakukuha nating ebidensya online. Kaya yung 174 billion ni Kuya, hindi pa yung nagagamit. Wala pa yun. Pero yung pondo ng PhilHealth na handang isauli yun ng national government. Yung 90 billion na yun hanggang ano yun? Handang isauli yun. Kaya lang hindi pa naglalabas ng ng hatol ang Supreme Court kung illegal, kung unconstitutional. Diba? Dapat nga nakalabas na yun eh. Nahihirapan siguro sila na sabihin. Diba? Kasi meron din provision, meron din provision na pwedeng gastusin. Nung ng national government, kumuha sila ng pera sa ibang ahensya at ibang department. May provision yan na 2851 yun. Yata yung number nun. So, pwede nilang gamitin yun. Sila may kailangan ng pondo, then pwede silang kumuha sa PhilHealth, sa mga government corporations. Pag mga surplus lang, kayang-kaya yan. Sinasabi din ni Justice Xavier, wala nang bankrupt, wala nang pera ang PhilHealth. Ba't nakakuha ng 90 billion? Ang labo, di ba? So makikita ninyo yung drama na ginagawa ng mga Duterte supporters, di ba? Nakakuha ng 90 billion tapos wala naman pala daw pera. Mahirap talaga, hindi pa kailanman talaga ng gobyerno yan. Kung talagang salat yan, kung talagang iga yan, nakakuha ng 90 billion eh. Hindi pwedeng pabayaan yan na piso lang ang matira dyan. No, mali. Diba? Kaya mga kaibigan, mag-iingat kayo palagi kapag kayo ay tawag dito, minamanipula ng mga tao ni Duterte, yung mga supporters ni Duterte. Tulad nga nitong si Kuya, ito na hindi daw makikita yung mga pangalan, yung mukha ni Duterte sa kahit anong project. Kita mo, napahiya ka. Lahat ng proyekto ni Duterte, yung 100 projects niya, na 33 pa lang ang natatapos. 33 pa lang ang natatapos sa mga projects ni Duterte at lahat yun ipinasa na kay BBM. Si BBM ngayon ang gumagastos nun. Mga loko-loko kayo. Utang ni Duterte, siya ang nagbabayad. Mahiya naman kayo. Kaya yan nga si Duterte, bilyonaryo yan. Napakadami niyang pera, kaya yan ay habol ng mga langaw. Habol yan ng mga lawyer. Ito si Kuya, bilib na bilib sa sarili niya na parang ang ebidensya niya bunga nga lang no? Bunga nga yung ebidensya niya. Pakinggan nga ulit natin, nakakainis ito Kasi itong si ate, 10-year passport si Duterte daw. 10-year license si Duterte daw. Diba? Yung tuition fee libre, matagal ng libre. Bata pa ako, libre, marami ng college na libre ang tuition. Ngayon mo lang nalaman. Ngayon lang yata nalaman ni ate, ngayon lang siya nagising sa katotohanan. Walang alam sa buhay siguro to si ate. Diba? Kundi manood lang ng Duterte video. Ano pa yung mga pinagsasabi nito? Yung mga pinagawa daw. Si Pinoy, napakadami din pinagawa. Hindi ako liberal, hindi ako peklawan, hindi ako dilawan. Pero maraming pinagawa din si Pinoy. Diba? Ang liit pa ng pondo niya noon. Hindi siya nangungutang. Walang nangungutang sa panahon ni Pinoy. Dumating lang ulit ang pangungutang Nung panahon ni Gloria, dumating yung pangungutang. Saan pa nangungutang si Gloria? Nangungutang si Gloria sa China. Ginaya ni Digong, kaya sila ngayon, silang dalawang alay.
Kasi mangungutang si Gloria sa China, si Digong ay mangungutang din sa China. Yung dalawa ngayon na nagtandem na parehong mangungutang. Oh. Diba? Si Pinoy hindi siya nangutang sa China. Yan ang tatandaan nyo. Kaya si Pinoy may surplus, may sobra siyang 1 trillion na ninakaw ni Duterte. Kaya yung lahat ng utang natin sa Pilipinas, kung 7.2 trillion na, gawin mo yung 8.2 trillion dahil doon sa nawawalang 1 trillion ni Pinoy na iniwan kay Duterte. So yan mga kaibigan mag-iingat kayo sa mga taong ito. Mag-iingat kayo diyan sa sasabihin ng mga yan. Panoorin ulit natin Grabe no. Sa dami ng project na nagawa, ni isang pangalan o mukha niya hindi mo makikita. Ayan, tingnan nyo, ni isang mukha niya hindi mo makikita. Antindi, no? Antindi, ayan, no? President Rodrigo Roa Duterte, Skyway Stage 3, nasan yung pangalan niya dyan? Wala akong makita, Diba? So, nakapangalan sa kanya yan, mga kaibigan. Diba? Nakapangalan niya yung mga inauguration na yan. Meron niyang plate. Meron niyang laging plate na nakapangalan sa kanya. So, huwag kayong maang-maangan dyan. Huwag kayong magtanga-tangahan dyan. So, hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat sa panunod. Magising kayo sa katotohanan. Si Duterte ay sindikato po. Gawain ng sindikato yung mga pagtulong-tulong niyan sa mahirap. Dahil alam niya na yung mahihirap ang sasangga sa kanya. Pag yung mga yan ang sumangga sa kanya, hindi naman pwedeng sakta ng gobyerno yan Si Duterte lang ang talagang nananakit dahil yan ay sindikato. Sindikato yan, kaya yan ay may lakas ng loob manakit. Ayan mga kaibigan tumigil-tigil kayo sa drama ng mga Duterte. Ang inyong hanapin ay detalye, hindi Duterte. Detalye ang hanapin nyo. So maraming salamat mga kaibigan. Salamat sa panonood.